Ito yung parto guys o karugtong na ating Honda XR Monte na inayos kung saan ang problema niya ay umaandar, kaya lang kalaunan ay namamatay. Kapag piniga mo ang kanyang silindro ay hindi siya nagtuloy-tuloy. Ito yung unang magnetic wire niya guys, no, na naka-rewind sa kanyang stator coil. Grabe ang sunog. Magkaiba ang kulay, mayroong light brown, mayroong sunog na part, mayroon ding hindi siya nasusunog. So overall guys, sira pa rin yan. So ngayon, ito na guys ang kanyang stator. I-rewind na natin siya. Ito ay kahit magdi-DIY tayo ng pag-rewind guys ay walang problema, no? Kasi napakadali lang po mag-rewind ng mga magnetic wire sa ating primary coil. Ang ginamit nating sukat ng magnetic wire guys ay 35. So ang 35 is medyo may kalakihan ng kaunti sa ating stock na magnetic wire. Ang ginamit na magnetic wire ng stock na primary coil na aftermarket guys ay 34. At ang ginamit nating magnetic wire na i-rewind natin guys ay 35. So malaki ang kaunti ang ating ginamit para hindi siya maputol guys, no? Kung sakaling mangalay ang ating kamay. Sa pag-rewind guys, ang unahin natin is alang ay ang kanyang starting winding. So yan guys, oh. So meron poste dyan, yung pinutol natin, yung tinuro guys, yan po ang ating starting winding. Diyan natin itatap yung wire na inipit natin guys. Ang pagsisimula nito guys ay ang clockwise na pag-ikot. So una natin gamitin ay ang kamay lang muna, no. Kung mapil natin na medyo goods na para pagsimula ay gagamit tayo ng ballpen. Maganda kasi gumamit ng ballpen guys kasi maihanay natin ng tama ang ating paglalagay ng magnetic wire o pagladadlad ng ating magnetic wire. Dapat yung mga tigas ng ating kamay guys ay huwag masyadong lakasan. Kasi kapag nasubrahan sa lakas ay maaaring maputol natin ang ating magnetic wire. So dapat lambutan na natin ang pag-iikot guys. Tapos ang pag-iikot nito ay dandahan lang, no, kapag hindi pa kayo bihasa. So pwede kayong mag-DIY kapag nakita nyo ang video ito. Kung yung motor ay primary type tulad ng XR110, mga China motor, W100 ay maaaring mo itong gayahin. Napakadali lang po ang pag-rewind guys, no. Ihanay mo lang lahat ng mga magnetic wire dyan sa kanyang kalalagyan. Tapos ito ang posisyon ng pag-ikot ng ating magnetic wire. Simula tayo sa ilalim, paitaas. Para siyang clockwise lang siyang ikot guys, you know? Dapat wag nating madaliin ang pag-rewind guys. Lalo na kapag tayo ay isang baguhan lamang. Para maiwasan natin maputulan ng magnetic wire. Pero kapag kayo ay bihasa na, is makokontrol nyo na ang pag-ikot ng magnetic wire sa ating stator coil. So kaya ang ginamit ko guys ay 35 para hindi siya masyadong madaling maputol, you know? So nangalahati na tayo at maliit na lang kulang. So kailangan guys kapag nagre-rewind tayo is dapat punuin natin yan. Kasi kapag malaki ang number ng ating magnetic na wire na ginagamit ay maliit lamang na resistance ang kanyang mabubuo. So kapag maliit naman ang magnetic wire natin ating ginagamit tulad ng 34, yung stock mga magnetic wire niya guys, ang kanyang namang resistance na mabubuo ay aabot ng 500. Pero ang atin guys, ang mabubuo lang natin is 300. So walang problema yon as long as bago ang ating magnetic wire at hindi sunog. So yan guys, napunan natin ang kalalagyan ng ating stator. At ngayon yung ending niya is kabit natin sa pull ng red black na wire, you know. So yan po ang ating running winding guys. So ngayon since napunan natin siya, hinang na natin siya sa kanyang poste. So para ma-check na natin kung ilang resistance nabuo natin sa pagre-rewind ng kanyang stator coil. So tulad na aking sinasabi guys, kapag 35 na numero ng magnetic wire ang ating ginagamit, ang expected natin na labas ay maliit lamang na resistance. Dahil nga tulad na aking sinasabi na kapag malaki ang magnetic wire, maliit naman ang kanyang resistance na mabubuo sa ating stator coil. Pero kapag 34 naman ng magnetic wire guys, asahan nyo, abot siya ng 400 to 500 na resistance ang lalabas sa ating stator coil. Kasi nga kapag maliit ang magnetic wire, malaki ang kanyang resistance. Magkabaliktaran niya guys kasi nakadepende yan sa size ng ating magnetic wire. Sinadya ko lang guys na 35 kasi medyo may kakapalan siya at hindi siya basta naputol kapag nangangalay ang kamay ko sa pag-rewind. Yun kasing 34, kapag nangangalay ang kamay mo at bumibigat, may tendency na mapuputol ang magnetic wire sa kaka-rewind mo. So hindi din siya basta-basta nasunog guys ang kanyang magnetic wire ng number 35. Yung 34 kasi habang tumatagal is madali lang siyang nasusunog. Pero pinilisin nyo guys, basta ang stock na number ng stator coil is sa 34 lang siya. Pero ang ginagawa ko ay 35 Depende na sa inyo guys, ito yung ginawa ko lang na numero ng magnetic wire. At
aking nakasanayan na. So at yun din ang napansin ko sa maliit na magnetic wire guys. So ngayon, check na natin. So meron siyang 303, 304. So goods na yan guys. Ang importante, kahit maliit, ang importante is bago ang ating magnetic wire at hindi siya luma ang ating ginamit. So fresh na fresh ang ating magnetic wire na gamit. At asahan nyo, magkakaroon talaga yan ng kuryente na lalabas sa kanyang CDI. So meron tayong resistance na nabuo sa ating magnetic wire guys. So ngayon, ihinang na natin sa kanyang running winding na black, red na wire. Pagkatapos ito guys, ay i-check natin siya uli kung hindi ba nawala ang ating resistance ng ating magnetic wire kapag tapos nating mahinang sa kanyang poste. Then, tapos kapag okay na siya, pwede na natin siya balutin ng electrical tape, masking tape, or bandage. Depende sa inyo kung anong klaseng ibabalot nyo, as long as hindi siya mababasa ng tubig kapag napasukan ng tubig ang ating magnetic wire. Isa kasi yun sa weakness guys. Depende na rin sa inyo kung lagyan ng varnish, electrical varnish, ang yung winding, depende na rin. Pero kung maglalagay ka ng varnish guys, electrical varnish is kaunti lang. Kasi may tendency na masusunog din ang ating magnetic wire dahil maliit lang po ang ating magnetic wire. Ang yung mga katabi niya is sa number 19 yan ng magnetic wire. So, pwede niya lagyan ng varnish. Pero itong mga ganitong klase o numerong magnetic wire guys, pwede na yan hindi ilagyan ng varnish. As long as marirewind na natin siya, mababalot ng tama at matatakpan at hindi siya basta-basta mapasukan ng tubig, no? So, yun lang po ang advice ko sa inyo guys. Kapag matapos nyo na ma-rewind, lalo sa mga nagdi-DIY, malayo sa mga lugar na mabilihan ng mga replacement. Kung meron man, kung ayaw nyo mag-rewind, pwede rin kayo bumili o order sa online kasi napakamura lang po sa online na mga stator coil. Hindi yan naabot ng mga 500 pesos. Ito guys, nirewind ko siya kasi walang budget si Bossing. Sinabi ko sa kanya, bumili ka na lang ng bago sa bayan. Nasa mga 550 to 600 lang yan. Tapos siya ang pinapibili ko para sure talaga hindi tayo nag-jack up sa price. So ngayon sabi naman niya, hindi niya afford daw yung price na yan. So ginawa ko, sige, kung wala ka pang budget, meron naman akong magnetic wire ito. So nirewind ko lang muna ito para mapakinabangan ng stator coil, tapos mapaandar ko. Kasi kapag hinintay pa natin siya, baka matagalan sa pakatingga ang kanyang motor sa ating shop. So yan guys, goods na siya. At tapos na natin nahinang yung starting winding at saka running winding. Ang next natin gawin guys, since meron na siyang resistance na lumabas, at syempre, ang next ay puputulin natin ang sobrang magnetic wire sa kanyang poste. Yun. Tapos, syempre, balutin natin ang electrical tape, since yun lang naman ang aking available sa ngayon. Dati ginamit ko nito guys ay masking tape or bandage, no? Tapos, nilagyan ko ng shoe glue. Tapos, binababad ko sa shoe glue ibabaw. So, ngayon guys, medyo hindi na rin available sa akin shoe glue. So ito lang ang pinakamadali at pinaka-available ko sa shop, yung electrical tape. Yan. Pagkatapos electrical tape, budburan ng electrical tape, lagyan agad natin ng cable tie ang electrical tape guys. No? Siyempre ang purpose noon ay para hindi bubuka yung electrical tape kung sakaling abot ng panahon na hindi na didikit yung electrical tape sa kanyang balat ng electrical tape guys. So ito, mas maganda na electrical tape guys kasi waterproof yan. Waterproof. Tapos yung parang may butas dyan sa tagiliran, yung may makita tayong magnetic wire dyan sa gitna guys. Oh. Sa tagiliran para sa gitna, pwede natin lagyan ng gasket oil, liquid gasket, ano pa, para hindi rin siya basta-basta mapasukan ng tubig. So nalagyan na natin ng electrical tape guys. Ang pinaka-pinali natin ay maglagay tayo ng cable tie sa gitna. So, doble purpose yan guys para yung electrical tape is hindi siya bubuka. Kung sakaling abot ng panahon na mawala na yung adhesive ng kanyang tape. Depende sa iyo guys kung gayahin nyo ang ganitong diskarte. Ang importante ay masasave ang ating nirewind. So, tapos na siya guys. At ibalik natin siya sa kanyang kalalagyan. A few minutes later. At ito na guys, naibalik natin siya sa kanyang kalalagyan, sa kanyang stator cover, crankcase. So, isapak na natin siya sa kanyang motor. So, nagtanggal tayo dyan ng 4 na bolt. So, siyempre guys, kung ang bidyong ito ay sa tingin nyo malaking tulong at dagdag ideya na rin sa inyo, ay sana mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Facebook page, para sa marami pang videos na i-upload natin. At huwag kalimutan mag-like kasi itong video ito guys at pag-upload natin sa ating channel at Facebook page ay malaking tulong sa mga baguhan
nag-aspire na magiging mekaniko. At sana huwag kalimutang mag-like kasi malaking tulong ito sa aming mga content creator, small content creator. Maraming salamat. So yan guys, nabalik na natin ang kanyang crankcase. Maliit na lang kulang matatapos na natin at malalaman natin kung ang sira talaga ng kanyang motor ay ang kanyang primary coil. So itap na natin yung pinaka main part guys, yung black red na wire at saka yung blue white na wire, yung pulser. So yan lang muna ang ikabit natin guys. Let na yan ng yellow at saka red kasi yan po ang kanyang charging ng kanyang regulator. Ang pinaka main priority natin is yung sakit niya na mahina ang kuryente, tapos kapag pinaandar ay namamatay siya, hindi siya ma-accelerate, no. So yun, nilagay na natin ng natakpan pala na natin electrical tape. So double check lang muna natin itong pulser guys, primary coil, kung meron na ba siyang laman, baka nawala. Meron kasi mga tendency guys na kapag tapos natin malagay yung stator coil sa kanyang crankcase, pag-check natin sa kanyang sakit ng kanyang CDI ay nawawala ang resistance. Baka mapahiya tayo guys, mapalpak pa natin trabaho. Double check lang natin kasi kapag wala to, useless din, walang kuryente na labas. Kailangan mayroong resistance ito guys. Kung anong resistance lumabas doon sa kanyang poste ng kanyang o terminal ng kanyang stator, dapat same din na nasa mga 300 plus rin. So ilagay yung test ratchet magkabaliktad sa green white at saka sa black red. Yung pulser walang problema yun guys kasi natin yung ginlaw, yung primary coil ang pinaka priority natin. Yan, ito ang pinakamahirap, no, yung magalaw yung walang umahawak ng tester. So ayun, ipasok na natin yung dalawang linya na yan. So yun guys, pinahirapan pa tayo, no, kasi naputol yung mga test rod natin. Next time bibili tayo ng bagong test rod guys. So yun, meron siyang reading, no, gumagalaw ang test. Meron siyang 306, 7. Ito okay na yan. At ang importante ay may resistance na ang ating sakit ng ating CDI. So gusto ito. Okay. At magkaalaman na maya kapag chinek na natin yung kuryente sa ating tension wire. So lipat tayo sa kabila. Kaya na guys, merong lumabas nung part 1, merong lumabas na kuryente pero napakanipis. Tsaka hindi mo siya maririnig, no. Dito malalaman natin kung medyo lumakas na ba ang kuryente ng output sa kanyang ground. Kaya on natin ang kanyang susi at try natin kickstart. May lumalabas ba na wire? Kuryente sa kanyang tension wire. Yun guys, malakas siya. Yun, no. Wow! So yun guys, no, medyo okay na siya kumpara nung sa part 1. So ilagay natin ito yung wire sa kanyang spark plug. So kapag umandar ito guys, ang tuloy-tuloy, solve ang problema sa motor. Let's go! At yun na nga, na-accelerate na natin at na-full throttle na natin ang kanyang silinyador. Nakita na natin kung anong problema ng kanyang motor, kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. Dahil yun sa kanyang primary coil. Yun lang sa araw na ito. Sana itong video ginawa ko guys ay malaking tulong sa naka-experience ng ganitong senaryo. Maraming salamat. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe. Ride safe. God bless. See you sa akin next video. Ayos.